Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito ho sa parokyang ito, sa simbahang ito, ako unang nagmisa. Active ang pamilya ko dito sa parokya natin. Ako ho'y masasabing talagang tunay na anak ng Peña Francia. Bago ho ako na ipadala sa ibang bansa, ako po'y naging parish priest for 11 months sa May Faraday sa Makati. At isang araw, may lumapit sa aking matanda, ang sabi, "Father, pwede po ba yun yung bindisyonan ng isang bahay?" Sabi ko, sige, punta tayo. Nandoon yung mag-asawa, may maliit silang anak, at dalawang malalaking lalaki na akala ko kasama lang nila sa bahay. Pinabasa ko yung babae ng ebanghelyo, tapos habang nagdarasal ako ng blessing, biglang umungol yung babae, bumula ang labi, namula ang mata, itinapon yung Bible. Tapos, sabi ko, ano nangyayari? Biglang nangingisay. Niyakap siya ng asawa niya, and I tell you not, I kid you not, gumanon lang yung babae, tumilapon yung lalaki. Eh di ako na may natakot. Sabi ko, ano nangyayari? Sabi nung matanda, albularyo, sabi nung matanda, "Father, sinasaniban ho ng demonyo." Eh tinatakot ako. Hawak ko yung holy water, winisikan ko sa mukha, lalo nagalit. Lalo akong pinagdilatan. Yung dalawang lalaki na nandoon, na malaki pa sa akin, niyakap din yung babae para pigilan. Hindi. Talagang ginanon lang, tumalsik yung dalawang lalaki. Natakot ako lalo kung siniritan ng holy water. Lalo naman nagwala. Kinakabahan ako, sabi ko, nakakahiya ito, akong pare. Ako natatakot. Pero natakot talaga ako. So sabi ko, teka, ako nga ang pare. Bakit ako ang matatakot? So ang ginawa ko, hinawakan ko sa noo. Sinabihan ko, "Tama na, tigil, umupo ka." Tumahimik ang babae, umupo. At natahimik, itinuloy ko ang blessing, tahimik siya, hindi na siya umungol. Sumikat ngayon ako sa parokya. Si Father, tinalo yung demonyo. Hindi ko masabi kung tunay na possession yun o hindi. But siguro mga 2 weeks after, may tumawag na naman sa akin. Ganun din. Sabi, "Father," this time, talagang sinabi niya, "Father, sinasaniban po ng demonyo." Sabi ko, kayang-kaya ko yan. Pinuntahan ko. Nakita ko, pumasok ako sa bahay, yung isang babae, hawak-hawak ng tatlong tao, babae rin yata may hawak. Hawak sa kamay, hawak sa paa, at hawak sa katawan. Nakahiga sa kama. Sabi ko naman, bitawan niyo siya, kakausapin ko. Pagkasabi ko, "Ako si Father Leo, tinadyakan ako sa tiyan." Sabi ko, "Tumawag kayo ng doktor, may sira ito." Kapangyarihan ang binibigay ng ating ebanghelyo ngayon. Sinasabi sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi yung kapangyarihan na atin lamang pinangahawakan. Ang tunay na kapangyarihan ay kapangyarihan na nanggagaling sa poong may kapal. Meron tayong kasabihan sa Latin, "Nemo dat quod non habet." Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa iyo. No one can give what no one has. Ang pwede mo lang ibigay ay ang nagmumula sa iyong sarili. At kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo, ang tunay na kapangyarihan ang gagaling sa poong may kapal. Na ang tunay na kapangyarihan para harapin ang anumang kasamaan dito sa buhay natin ay nanggagaling sa poong may kapal. At maaari din natin tanggapin ang kapangyarihan na ito sa pamamagitan ng ating binyag na kung saan tayo kasama ang poong may kapal ay binigyan ng kapangyarihan na harapin, puksain, at tunay na talunin ang kasamaan. Kaya kung tayo ngayon na naririto ay nag-iisip, meron tayong sarili-sarili sa ating bagay
na hindi natin alam kung paano pupuksain. Kung meron tayong addiction, kung meron tayong laging inaalala, kung meron tayong sakit, kung meron tayong kahit na ano pamang alalahanin, huwag kayong mawawala ng pag-asa sapagkat ang kapangyarihan ng poon ay sumasa inyo. Kaya nga ang bati ng pari sa inyo, kapag tayo ay nagdadasal at nagmimisa, sumainyo ang Panginoon at ang ating tugon at sumasa inyo rin. Sapagkat ang Espiritu ng Poong May Kapal ay sumasa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating binyag. Nung tayo binyagan, tayo binigyan ng 3 bagay na tinatawag nating tre munere. 3 sabihin ko sa English, hindi ko masabi sa Tagalog. 3 office, 3 responsibilities. Isa ay ang tinatawag nilang pari, hari, at ano yung ikatlo? Priest, prophet, and king. Propeta. Priest, prophet, and king. Pasensya na ho kayo. Ako hindi marunong magtagalog Kaya ako'y nabubulol. Matagal na po ako sa ibang bansa. Yung priest, prophet, and king, ang bawat isa sa atin, unang-una, may kapangyarihan na maging hari. Sabihin niyo, Father, hari, wala naman ho kaming kayamanan o pinanghahawakan. Hindi, tayo pong lahat ay ginagawang hari. Royal priesthood ang tawag doon. Royal to become the king, the kingly responsibility, kingly office. Meaning, na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng responsibilidad na pangasiwaan, palaguin, pagandahin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng mga talento, kalikasan, sa lahat na ibinigay sa atin ng Poong May Kapal. We are asked by the Lord to develop the talents, the gifts that we have received. This is the priestly duty. Or rather, the kingly duty. The kingly duty, a true king, is one who would try and develop and make sure that the people around him would have the best in their lives. Ganon din ang Poong May Kapal. Ang sabi sa atin, ikaw ay isang hari. Kaya kailangan, asikasuhin mo't palaguin ang anumang bagay na iyong tinanggap. Ikalawa, you are also a prophet. A prophet is never popular in their own hometown. Ang isang propeta ay laging pinupulaan sa kanyang lugar. Laging unpopular. Kaya kung titingnan niyo sa Bible, lahat na naging prophets ay either ginulpe o pinatay. Pero ang bawat isa sa atin may responsibilidad na maging isang propeta. Ibig sabihin nun, titingnan mo kung ano nangyayari sa paligid at sasabihin mo kung ito ba'y tumutugma sa turo ng Poong May Kapal. Ang isa pong propeta ay hindi manghuhula. Ang isa pong propeta ay hindi titingnan ng inyong palad at sasabihin, mahaba ang buhay mo, o yayaman ka, nangangati ang palad mo, kamutin mo na lang. Hindi. Ang isang tunay na propeta ay titingin at sasabihin, kung ganyan ang buhay mo ngayon, kung ikaw ay nagpapakalulon sa droga, kung ikaw ay nagpapakalulon sa alak, ang buhay mo'y masisira. At kapag tiningnan mo, kung itong gagawin natin, hindi na natin giginagalang ang buhay, hindi na natin pinapahalagahan ng matatanda, anong pupuntahan ng ating komunidad? Ganun ang propeta. The prophet would go against the trend in order to promote what God wants to be relayed. The third is the priestly duty. Hindi lang po si Father Herbert o si Father Knox o ako ang pari. Ang pari ho ay ang bawat isang binyagan. At ang responsibilidad ng isang pari, katulad na, is to have and facilitate the encounter with God. Na kayo ay maging daan para mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng tunay na pakikiniig. Right? Yeah. Mag-English na lang ako. Sa true intimacy with the Lord. An intimacy that is inherent in each and every one of us. Pakikiniig. Alam nyo naman pala, hindi nyo agad sinabi. Hahaba tuloy ang homily ko.
Ang bawat isa sa atin may responsibilidad na maging pari. What do I mean by this? Ang bawat isa sa inyo ay mag-aakay sa inyong pamilya, sa inyong kapwa, para magkaroon ng pakininiig. Pakininiig sa poong may kapal. How do you do this? Sabihin, Father, hindi naman po kami pari eh. Pari kayo. At nagiging kayong pari kapag halimbawa sa inyong bahay, sasabihin niyo sa mga tao, magdasal tayo. Kung bago kumain, sasabihin niyo sa inyong mga anak, say the blessing. Na kapag ang inyong ginagawa, pinaalalahanan ninyo ang inyong kapwa, sumimba ka na ba? Nangumpisal ka na ba? Nagawa mo na ba ang iyong obligasyon? Lahat yan. These three things gives us the authority, as the Lord has told us in the gospel today, in order to become closer and closer to God. In order to face all the challenges that you have. In order to cast away the demons that is in our hearts. To cast away all those bad things that you have in your lives. Para palayasin ang anumang masasamang espiritu na siyang nagdo-dominate sa ating buhay. Tandaan ninyo ang sinabi ko kanina. Nebodat quod non habet. Hindi mo pwedeng ibigay ang wala ka. Kung wala sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos at hindi mo kinikilala, hindi mo ito pwedeng gamitin. Hindi mo ito magagamit. Kaya kung meron kang hinaharap na masamang bagay sa iyong buhay, kailangan kilalanin mo, nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. At ito'y sumasa iyo sa pamamagitan ng iyong binyag, kung saan ikaw ay nagiging isang pari, hari at propeta, na kung saan binibigay ng Panginoong sa iyo ang kapangyarihan upang harapin ang anumang masama sa iyong espiritu. So yun ang ipanalangin natin ngayong misang ito, na kung ikaw ay merong addiction, kung ikaw ay merong sakit, kung ikaw ay merong problema o anumang alalahanin, ipasa Diyos natin. Akuin natin ang kapangyarihan ni Kristo. And I assure you, if you would do that, you would be able to face this demon and be able to say to that demon, stop, tigil, tama na yan. Pabayaan mo na ako, umalis ka na. And I tell you, that demon, susundin ka ng masamang espiritu, sapagkat sumasayo ang kapangyarihan ng poong may kapal. Amen.